Bible Talks is held every Sunday night to bring Christians in unity on how to answer difficult questions from atheists, agnostics, cults, non-believers, and believers who have unanswered questions. During live Q&A, we encourage free access of the Bible online. Please mute to avoid unnecessary noise during discussion. Opposing views are welcome so as to correct a particular teaching in this session. We don't solicit any gift or monetary amount to support this online ministry, since we believe what the Lord said, freely you have received, freely give. Matthew 10:8. Ito po yung ating paksa, no? Today is January 4. Happy New Year sa lahat. Ang bilyong taong sukat ng panahon na dapat panghawakan ng mga Kristiyanong sumasampalataya sa literal 6 days creation ayon sa Biblia. Ayan po yung first picture ko. Yan po yung Big Bang diagram. Big Bang Theory po yan na yung takbo niyan is millions of years. Ngayon, syempre tayo, bilang naniniwala tayo sa Biblia na 6 days literal creation, we don't believe this crap, no? Sa paliwanag ng Big Bang. Pero later on, maintindihan nyo kung bakit ganyan yung ating paksa. Ngayon, first question natin, may matanda pa ba sa bilyong taon ng evolution time scale? Yan, meron pa po. Ang matanda po ay yung nasa Daniel. Sabi niya sa Daniel 7:9, kung naalala niyo yung paksa about the Bible, no? I watched till thrones were put in place and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame. Its wheels are a burning fire. So ang pinapakita po dyan ng Ancient of Days na mas matanda pa sa evolution time scale, which are billions of years, ay ang Panginoon Diyos. Wala pong iba. Kaya compared po sa billions of years ng science, may mas matanda po dyan ang Panginoong Ama, ang Diyos Ama. Okay? Ngayon, anong mga katunayan? Ba't po ito yung first question natin? Kasi po, alam nyo, papunta po tayo ng science eh. So gusto ko muna i-establish na ang science po, hindi lang na karelayan sa evolution timescale or whatever. Actually po, mas nauna nga po ang Biblia sa mga bagay-bagay na na-discover ng science. Ano yung katunayan? Ito po. Sa Job 38:16, ang Book of Job po nasulat po yan way back in 3,000 years ago. Ang Book of Job. Ngayon sabi dyan, have you entered the springs of the sea? Or have you walked in search of the depths? Binabanggit po dyan na springs of the sea. Ang speaker po sa context na ito, mga kasama, di ho ba ang Panginoon Diyos? Job 38. Binabanggit na ng Diyos kay Job yung the springs of the sea. Kamakailan ho, ito. Nakakita po yan under the sea na meron nga mga springs na sumisirit yung parang sumisingaw na mainit na tubig. So, Springs of the Sea po yan. Ito po yung nakadiscover niya. 1977, si Robert Ballard. Sunod po dyan, 2020, itong hydrologist na si Bayani Cardenas, Pilipino po yan. Na-discover po yan sa Soda Springs in Verde Island Passage, Batangas. Our very own, no? At yung 2011 naman, freshwaters naman, doon sa Dead Sea. Mismong sa Dead Sea, kaya pala napakaalat nun. At mainit doon sa Dead Sea. Yan. So, advance po ang Biblia tungkol sa springs of the sea. Ito pa isa. The first time a photograph showed Earth as a delicate hanging crescent in the blackness of space was on August 23, 1966, captured by the robotic spacecraft Lunar Orbiter 1. Ayan. Sa Biblia po may ganito, binabanggit sa Job. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Ayan po, nakita po yan, 1966 lang. Samantalang yung Job, 3,000 years ago, nasulat na po yan na ang lupa ibinibitin sa wala, hanging on nothing. So, alin po advanced science ang Biblia? Biblia po. Pero hindi pa sa science textbook, no? Baka sabihin ng mga pilosopong atheists, hindi naman sa science textbooks. Tama naman. Pero advanced po yung mga declaration ng Biblia. Meron pa isa. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at iniladadlad na parang tolda upang tahanan. Isaiah 40:22. Sa English, yung balantok ng lupa kasi sa English ang katumbas po niyan, yung circle of the earth. Kaya ho yung Biblia, yung mundo po, pag malayo ka na sa earth, no, sa space ka na, kita mo yung curvature, bilog nga ang mundo. Ba't ko nilagay ito?
Kasi po, no, itong mga tangang mga bobong mga flat earthers na almost 2 million ang naniniwala sa States. May mga basketballista, may mga artista, mga nagpapatanga doon sa flat earthers kung alam niyo po yung flat earth. Naniniwala po sila na ang mundo hindi raw bilog, flat daw ito, flat. Eh, ang laking katangahan po no. Bakit? Eh, binabanggit na nga sa Biblia, balantok ng lupa eh. Circle of the earth. Di ba? Marahing mga theory tungkol dyan sa flat earth kung ba't sila naniniwala dyan, no? Isang malaking kalokohan yan. Pero kung Biblia pag-uusapan, no, advance ho eh. Binabanggit na po na circle of the earth, hindi ho flat earth. Kung talagang flat earth, eh bakit may eclipse, di ba? May solar eclipse, may lunar eclipse. Bakit yung lunar eclipse, yung malabas, bilog yung earth? Hindi naman flat, ever. Di ba? Kaya pag-iisipan po natin, maliho eh. Napaka-illogical po ng flat earthers. Pero marami na pong followers siya na ilan? Almost 2 million. Ngayon, 2024, merong isang pastor, no? Mga biblical creationist, isa si Pastor Duffy. Noong 2024 po, nag-invite po siya ng mga flat earthers na vloggers. Mga more or less 4 or 5 yon. Umabot ng $37,000 po ang gastos doon. Bakit? Papatunayan po niya na ang mundo bilog. Saan sila nagpunta? Alam niyo kung saan? Doon sa Antarctica. Sa Antarctica, papatunayan nila na sa mga flat earthers na within 24 hours, hindi lulubog yung araw. Imagine niyo 24 hours, sikat yung araw, hindi dumulubog. That will prove na ang mundo hindi flat. Eh nagpunta yung sumama ho yung yung mga flat earthers na mga sikat na vloggers, no? Ayun, parang sinampal sila sa muka. Ganito nga pala ang mundo, bilog nga. Kasi 'di ba pag ang mundo bilog, yung ibabaw no, ilalim, pwedeng tamaan ng araw, 24 hours di lumulubog yung di lumulubog yung araw. Paikot-ikot lang yung axis ng Earth doon. So doon nakakonsentrate yung liwanag ng araw, hindi lulubog. O asan ang flat Earth? Yun. So marami yung mga ibang flat Earth nag-back out na sa flat Earth. Eh ba't nila ginagawa yan? Kasi for content, di ba? Para maraming maniwala, uy bago to flat Earth, bagong karunungan to Eh kung Biblia pupuntahan mo sampalatayanan mo na agad. Circle of the earth, wala ka nang ibang isipin Kampante ka na dun dapat, di ba? Ayan, kaya ako po nasali yan. Na advance po yung Biblia pagdating po sa science. Meron pa isa. May binabanggit na the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Psalm 8:8. Nung nabasa po ito nung lalaking nasa picture, si Matthew Fountain Maury, American naval officer in 1800s, siya po yung nakadiscover ng pathfinder of the seas. So, inalam po niya yung takbo ng current ng dagat at gumamit pa siya ng mga diyan, ng mga yung mga bote na may mga sulat na inaanod hanggang sa na-map po nila yung ocean, no? So, naging maganda po yung takbo ng kalakaran sa sea routing. Yan po yung nag-contribute niyan, si Matthew Fountain Maury, 1800s, about dun sa paths of the sea. Imagine niyo pag nagbabasa lang ang tao ng Biblia at na-encourage yon gaya ni Matthew Fountain Maury, nakakatulong siya sa tao. So yan po, yung current of the sea po yung tinutukoy dyan sa paths of the sea. So meron nga pong current ang sea. Napatunayan po ni Fountain Maury yan. Ito pa isa, na-advance ng Biblia. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, there they return again. Ecclesiastes 1:7. Yan pa lang, ipaulit-ulit na cycle na yan, na-discover po yun ng science yung tinatawag na hydrologic cycle, na it describes water evaporating, forming clouds, raining down, and returning to the sea, outlining the water cycle long before it was formally understood by science. Ayan po, no? Yung paikot-ikot ng takbo ng tubig. Ito pa isa. Sabi sa Psalms 102, 25-26, of all you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands, they will perish, but you will endure. Yes, they will all grow old like a garment, like a cloak. You will change them, and they will be changed. Diyan po pinapakita sa citas na yan, mga kasama, na yung earth, yung foundation of the earth, at yung mga bagay sa mundo, maluluma. Kamakailan, na-discover po yung second law of thermodynamics, no? 1850s, ni Rudolf Clausius. Yan po yung second law of thermodynamics, that all physical processes, every ordered system, over time, tends to become more disordered. Kaya nga po yung kotse, brand new, di ba? Bilad mo sa araw, sira yan within 20 plus years
Ganun po eh. Sisirain po ng energy yung natitirang bagay doon sa kotse. Yan po yung second law of thermodynamics, no? May binabanggit pa sa Genesis 17:12, he who is 8 years old among you shall be circumcised, every male child in your generations. He who is born in your house or bought with money from any foreigner who is not your descendant. May binabanggit po dyan na dapat tuliin na yung bata 8 days old. Eh bakit ganun? Na-discover po yan ni Henrik Dam. The Danish biochemist discovered vitamin K in the mid-1930s. Na pagka malapit na yung mag-day 8, mataas po yung antas ng vitamin K. So, doon po yung tiyempo na mataas po yung blood clotting nung bata. So, tamang-tama na dapat doon tuliin na yung bata. Imagine reaching 110% of the normal level yung blood clotting doon sa bata within 8 days old. Kaya po tamang-tama yung Biblia, no? But binigyan ng ganong instruction si Moses na dapat 8 years old, tuliin na agad. Eh, biro nyo, karunungan pa rin ng Biblia yun. Advance yung Biblia doon. Ayan. Yan po yun. Mataas po yung vitamin K pagka malapit na po yung mag-8 days old na. Tapos, ito pong sikat na verse natin, yung nakaraan topic, Genesis 3:20. Ang discovery po kasi yan, yung bagay na yan, yung mitochondria, no? 1963 by Margate and Sylvan Nass. Mitochondrial DNA is traced through the female line because it's passed through directly from a mother to all her children, sons and daughters, but only daughters can pass it on to the next generation, creating an unbroken maternal lineage that can extend back thousands of years. Kita nyo? Kaya yung tracing po ng tao, iaatras mo, hindi ka abot ng millions eh. Aabot ka sa umpisa. Papunta sa Middle East, papunta sa kina Adam and Eva. Kaya nga po siya ang mother of all living. Ito yung next natin, no? Ano yan? Parang kinatay. Yan po. May instruction po ang Panginoon Diyos kay Moises sa mga Israel. Ang sabi niya, then he shall offer from the sacrifice of the peace offering an offering made by fire to the Lord, the fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails, the 2 kidneys and the fat that is on them by the flanks and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys. He shall remove. Ang dami pinapatanggal, no? Doon sa kinatay na hayop, mga taba. Ayan yung picture. Talagang tama nga. May mga taba nga yung bagay na yun. Ngayon sabi sa Bible Dictionary, it states that the liver net or stomach net which commences at the division between the right and left lobes. Ngayon, ba't pinapatanggal ng Diyos yan? Yan, no? Sabi diyan sa Leviticus 3:17, this shall be a perpetual statute throughout your generation sa ilahing Israel. You shall eat neither fat nor blood. Huwag daw kakainin yung mga bagay na yan. Kasi pinapasunog nga ng Diyos yan, yung taba. Kamakailan po na-discover po sa modern medical studies na yung fats, tissues, are for the purpose of either holding, filtering, and storing waste products and toxins that can be harmful to the body. Ano yun? Yung nga yung high cholesterol, heart disease, and certain cancers. Additionally, parasites such as tapeworms were often found in the fatty tissues of animals. Kaya ganyan po yung instruction ng Panginoon kay Moises kasi nga iniingatan niya yung buong Israel na magkaroon ng sakit, ma-tapeworm, no? Magkaroon ng toxin. Ganyan po kamahal ng Diyos yung unang lingkod ng Diyos mga Israelita. Kaya po ganyan na instruction. So yung mga taba, inaalis nila meticulously, inahain nila sa Diyos yung taba. Ayan po. Kaya lately na na-discover ng modern medical science studies. Ayan. Kaya alam po niyo nasa picture, yan po si President George Washington. Siya po ay namatay ng 1800s. Siya po ay nagkaroon ng sakit dito sa lalamunan, parang throat infection, kung hindi nagkakamali. Tapos ang ginagawa ho ng mga doktor dyan ng panahon niya, pagka may sakit ng tao, inaalisan ho ng dugo. Inaalisan ng dugo, yung tawag na bloodletting ba? Ang tawag ng bloodletting. Eh, yun yung sa kanya po, naalis 80 ounces of blood, naalis sa kanya. Eh, namutla siya, nanghina siya. Ayun, patay po siya. Eh, alam niyo sa Biblia may ganito. Sa Biblia po may nakasulat na ganitong instruction. For the life of the flesh is in the blood. Kung naintindihan po ng mga doktor, mga kasama, na yung blood, andun yung life, hindi nila gagawin itong ginawa kay George Washington. Naalisin yung dugo sa kanya. Yan nga po yung kinamatay niya, George Washington. Malaki po yung nabawasan sa kanyang dugo, 80 ounces. Dead siya. Yan po yung nangyari, no? At nung early 1900s, tinigil na po nila yan, yung bloodletting, kasi na-discover po nila na yung bloodletting is useless. Walang kapakinabang sa
medicinal approach, no? Alam po ng mga nurse yan. So, in-stop nila yan kasi mali, mali pa mamaraan. Nakakamatay pa siya eh. So, ano pa kilala ng Biblia sa panahon ng kawakasan? Tayo po mga kasama ay nasa panahon na ng kawakasan, sabi ho sa Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paro at parito at ang kaalaman ay lalago. Tama naman po yan, di ba? Kailan ho lumago ang AI? Di ho ba ngayon? Kailan ho lumago yung mga apps na yan, yung mga wifi? Di ho ba sa panahon natin? Noong 1800s, dyan po nag-umpisa, yung mga TV, yung light bulb, no? Kina Thomas Edison, lumalago yung kaalaman. That means, mga kasama, we have to be curious and fond of knowledge kasi po, ito po yung nasa panahon na po tayo ng kawakasan at yung kaalaman po lalago. Ngayon, samantalahin po natin yung paglago ng kaalaman. Alam nyo, isang factor ito. Noong pong 1980s, ako po 86, no? Nagbabasa po ako ng Biblia. Hirap po ako kasi page by page eh. Nung pumasok po yung early 2000, nung ako yung college na, sabi ko, ba, may Biblia online. Mas mabilis kong nahanap yung dapat kong hanapin, mga kasama. Kaya, i-take advantage nyo po yung, yung AI na yan tungkol sa mga bagay ng Diyos, mga kaalaman tungkol sa Diyos. Wag po yung mga myth na mga enumeris, wag doon. Tungkol sa Biblia lang. Ay, nako, maunahan nyo ako sa kaalaman sa Biblia, pag ganyan. Gamitin nyo po yan, yung mga TikTok about God, YouTube about God, mag-search po tayo, mas advantage po sa atin. Para hindi tayo naukulelat. Ayun, doon tayo sa paksa. Ano ang bilyong taong sukat ng panahon na dapat panghawakan ng mga Kristiyanong sumasampalataya sa literal 6 days creation ayon sa Biblia? Let's study, no? Genesis 1. Ito, hindi ito nakatalakay sa church eh. Verse by verse tayo. Genesis 1:1. Dapat may 1:1 dyan eh. Mali itong tuko Dapat 1:1 po yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano po yung na-create ng una? May time, space, matter. Kasi in the beginning, God created the heavens, space yun, and the earth, matter. Tamang-tama ho ang unang verse ng Biblia, Genesis 1:1. Time, space, and matter yung unang nagawa. Ngayon, dyan makikita nyo para may blob of water, no? At sa gitna niyan, alam nyo kung ano yung nasa gitna niyan? Earth po yan. Yan yung earth. Formless and void. Yan po. Sa verse 2 tayo. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Genesis 1:2. Yung Hebrew word po ng deep is tehom, which means large body of water po yan. Kaya di ba, nung nakaraang linggo, sabi ko kay Narwell, ano bang deep to? Sabi niyo, ocean deep. Sabi ko, kanta yun eh. Ocean deep, no? So, yan po yung deep, no? Isang malaking tubig po yan na nasa gitna po yung earth, bandang gitna yung earth. Formless and void po yung earth dyan sa the deep. And the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. May ginagawa po yung Espiritu ng Diyos dun sa pag-hover dun sa face of the deep, which is the water. Ang ginagawa po dyan, ina-activate po niya yung gravity. No? Kasi po, yung paglilim po ng Holy Spirit, para po yung agila, pag nililiman niya yung mga sisiw niya, pinapainit niya, ine-energize niya. Same din po yung sa earth. Ine-energize na po yung ng magnetic field, ng gravity, etc. Ayan. Sa verse 3 po tayo. Then God said, let there be light, and there was light. Ayun, biglang lumiwanag. So, yung liwanag po na yan, alam niyo na po yung liwanag, no? Yan yung photon, dumami liwanag. Ayan, scattered from all directions. Tapos in Genesis 1:4 po, God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. So, madilim. Hinati po ng Diyos yung liwanag. Yung part, may liwanag, yung part wala. So, magkaroon lang ng distinction yung darkness and light. So, yan po. Four separated to shine on one direction. So, in verse 5, God called the light day, and the darkness He called night. So, the evening and the morning were the first day. Yung pala yung first day. So, ibig sabihin, yung nasa gitna po niya, which is the earth, nag-i-spin na po siya para magkaroon ng first day. Ayan. Nag-i-spin na po yung earth niyan. Verse 5. Dito tayo sa verse 6. And God says, let the expanse be in the midst of the waters, and let it be separating between waters and waters. Genesis 1:6. Yung expanse po, space po yan. Yung mga kasama yung expanse. In Hebrew, yan po yung rakia, which means something spread out by hammering thin. In fourth dimension, it's thin.
Yung Hebrew po niyan is betok. So from the middle, malapit sa earth, in-expand po ng Diyos yung deep. Lumaki po siya. Ito po yung next niyan slide para makita nyo. Ayan po yung firmament, nasa gitna. Waters above, ayan, sa verse 7 kasi, sabi dyan, God made the firmament, divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Akalito minsan to eh. And it was so. Nung una po akala ko ito'y lupa, tapos ito lang yung langit. Pero hindi po, outside na po yan. Malaki na po yan. Outer space na po siya. Yan po, meron pong tubig sa space, meron tubig dun sa earth at ilalim ng earth. Okay? So, waters below the firmament, yan po yung face of the deep, umaabot po siya ng 2 light years in radius. Based po yan kay Russell Humphreys na isang physicist na nag-aral sa relative, yung inaral ni Einstein, nalimutan ko yung law of Theory of relativity. relativity. Relativity, yung EMC squared, no? Yan, dyan po niya in-applyan yung space na 2 light years in radius. Tuloy natin sa verse 8. And God called the firmament heaven, so the evening and the morning were the second day. Second day, meaning, doon pa na nag-i-spin yung second day. So, nagawa niya kasi yung paglawak. Yung firmament po kasi nung pinalawak po niya yan, kaya yan space. Paglalagyan po yan ng mga galaxy, ng mga nebulae, ng mga stars. Kaya ganyan po kalaki yan. Yan, kaya nag-expand po yan greatly. Ayan po yung Earth, para magkaroon po kayo ng imahinasyon kung ano nangyayari sa creation. Ayan po yung waters pa rin po yun, waters. Ang proof po na waters yun, yung isa nga yung comet, yung Halley's Comet. Way back to 1986, nag-travel po yung Halley's Comet, dumaan po sa Earth. Akala ko noon before yung Halley's Comet, yung buntot, akala ko flaring, blazing fire yun eh. Aba, nung kakabasa ko, yung palang Halley's Comet, yung buntot po nun, yun po yellow. Puro ice pala yun na bumubuga away from the sun. Umiikot yung Halley's Comet within 70 years, kung di ko nagkakamali. Ang balik po ata nun, next century pa. So, yun po, doon ko po nakita na meron talagang ice yung space. Isa pa, yung rings of Saturn. Kung makita niyo po yung rings of Saturn, puro yellow po yun, nakapaikot sa Saturn, di ba? So, that means sa expanse, meron pa rin waters na naiwan, kaya nag-yellow na po yun. Ice po yun. Dating may tubig. Prueba, doon sa Psalms 148:4, praise Him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Kita nyo? Mismo si Haring David, dinedeclare niya na yung heavens at sa langit na merong waters above the heavens. So meaning, merong waters doon sa heaven. Ayan nga po yung caricature dyan, na yung expanse po, dyan po pinaglalagay ng Diyos yung galaxy, yung mga star. 24 billion light years po yung agwat niyan kung imagine niyo sa isang dimension, no? At yung labas po niya, meron pa yung mga ice particles niyan. As of now, ice particles. Yan. Anong day na tayo? Yan. Para makita niyo yung diagram. Nung day 1, ito sa ilalim, day 1, day 2, day 3, day 4. Nung day 4 po, tapos yung gilid, light years away from the earth, yung vast expansion of the firmament, bumilis po nung day 4. Ayan. Waters above the firmament, nahatak po yan ng mabilis, no? Inatak po ng Diyos yan. Yung 9 naman ng 10, yan na po yung paghihiwalay ng tubig para magkaroon ng dry land, which is the earth. Tapos, ito na tayo sa verse 11 to 13, yung pinatubo ng Diyos. Lahat ng mga makakain. Let the earth bring forth grass, the herb, the yield seed, and the fruit tree. Yan. Tapos, dun tayo sa verse 14-15, let there be lights in the firmament of the heavens and earth. So, meron ng firmament, di ba? Nagkaroon na ng light. Pinuwestuhan na ng light ng Diyos yung space. The heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth. And it was so. Ayan, yan na po yan. Yan na po. Dumami na po yung stars. Nagkaroon na ng stars na malalayo sa ating lugar. Ngayon, doon tayo sa verse 16 and 19. Then God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. And He made the stars also. God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth and to rule over the day and over the night. Of course, yan po yung sun at saka yung moon.
So, the evening and the morning were the fourth day. So, yung pong fourth day, dyan po nagkaroon ng ano ng mga stellar, celestial bodies. And ang question po dyan, syempre, malapit dyan sa atin, yung araw, tsaka yung buwan. And ang question po ng mga evolutionist scientists dyan, na patuloy nilang millions of years na nga po yung edad ng mundo. Kasi nga daw po, yung mga light doon sa stars, bago makalapit yan sa Earth, is makatravel muna ng millions of years papunta sa Earth. Therefore, ang conclusion, yung Earth, millions of years din. Eh, hindi po ganun ang nangyari mga kasama. Based on physics, based dun sa law of relativity, hindi po ganun. Ito po yan mga kasama. Medyo mahirap lang pong explain to, no? Yan. How did the stars light travel to Earth quickly in the fourth day if it's billions of years away from the Earth? Day 3, at some time during the expansion, probably on the third day, the waters above the heavens, interstellar space, reach the event horizon and pass beyond. May tinatawag na event horizon. The event horizon begins rapidly shrinking towards the Earth. Ewan kung narinig nyo na ba yung event horizon, yung nagko-collapse po yung time dyan eh. Day 4. The event horizon reaches Earth early in the morning of the fourth day, during that ordinary day as measured on Earth. Billions of years worth of physical processes take place in distant cosmos. During the fourth day, the distant stars age billions of years, while their light also has billions of years to travel here. While the light from the more distant galaxies is traveling to Earth, space continues to expand. Ayun pala. Stretching the wavelengths of light and thus shifting them to the red side of the spectrum. Okay? Yan po yung mga nangyari according kay Russell Humphrey yan. So, dito tayo sa explanation. So, at the end of day 3, Earth passes through the event horizon and enters the cosmic black hole. Meanwhile, out of the timeless zone, may binabanggit po timeless zone eh. Meanwhile, out of the timeless zone, our moon and the sun were formed along with the galaxies forming, spinning, and time is ticking by. If one could look at a clock on an outer galaxy from Earth via a very powerful telescope, the clock would appear to be moving extremely fast. Meanwhile, on day 4, the Earth was in the timeless zone and thus in a state of frozen animation. While in the timeless zone on day 4, the universe as we see it was forming over billions of years. At the end of day 4, Earth reached the event horizon and time began to proceed again. There was evening and morning and God called it a good day. Naunawaan nyo ba guys? Sana naunawaan nyo. Yung po kasing day 3 and 4, very crucial po yan. Ang nag-explain po niyan is si Russell Humphrey. Isa po itong physicist na malupit, no? Isang biblical scientist po ito na inexplain po niya hindi Big Bang Theory guys eh, iba eh. Para siyang black hole, kaya lang yung black hole kasi pabuga. Basta pasabog ang Big Bang Theory. Yung kay Russell Humphrey, iba hong approach. May binabanggit na tawag doon, yung timeless zone. Ito, pakita ko po sa inyo, no? Ito po yung kanyang diagram dyan eh. Sa far right, yan po yung Earth. May timeless zone po yan. Yung 24-hour period niya. Yung distance niyan palayo dun sa farthest galaxy. Billions of years po yun. So, na-stretch na po yung langit. Na-stretch na yung langit. Habang ini-stretch po yung langit, habang ini-stretch, nilagyan po ng Diyos ng mga stars, no? Habang ini-stretch. Habang ini-stretch po yun, yung Earth naman, nahahatak dun sa kanyang space-time, anong tawag doon? Space-time, yung parang tela ng space. During that time po naghahatakan, nagkaroon po ng timeless zone yung gitna nun. Umaabot nga po yun ng day 4. Kaya ang bilis nakapasok nung light ng mga star papunta sa Earth. Mabilis nakapasok kasi nga, nag-stop yung time eh. Eh yung speed of light po, napakabilis po niyan. Pag nag-stop yung time sa Earth, eh yung speed of light parating dun sa millions of years na yun, na distance, ang bilis lang pong makarating. Kaya nung day 6, nag-generate po yung tao, si Adam and Eve, kita na po nila yung stars, maliwanag. Ganun po ang nangyari dyan. Hindi ko na ito ma-explain ng may video talaga eh, no? Pero yan po yung diagram niya na yung timeless zone. Umalabas pa merong timeless zone po during the creation period. Pumasok po yan ng day 4. At nung day 5, nag-normalize na po yan.
For a distant observer, to someone watching from far away, an object falling toward the event horizon would appear to slow down, its light becoming infinitely redshifted, stretching to longer, redder wavelengths, and dimmer until it appears to freeze and fade away at the edge. The distant observer would never actually see the object cross the event horizon. Tama naman, from distant observer, hindi nyo makikita yung sobrang bilis ba? Sobrang bilis na magiging papunta na sa redshift. Kaya po ngayon, pag titingnan niyo po yung telescope doon sa Hubble Telescope, lahat po halos doon sa Hubble Telescope ng pinakamalalayo, obvious mas marami yung redshift doon na stars. Kasi nga po, doon na po nag-stop yung stretching ng space na makikita mo na lang dyan yung red, yung pinakamalayo, yan na yung pinaka-max, ika nga. Kasi kung yan, nakita ni Adan noong day 4, hindi ho red yan, kulay blue. Kulay blue po yan kasi palayo ng palayo. May kulay shifting po yan yung tinatawag na light spectrum. Ngayon, doon sa falling observer naman, the person falling in would not experience time stopping. Their own clock would tick at a normal rate. Kung nasa Earth ka, pinapanood mo yung star, na lumalayo ang star, hindi mo makikita nga naman na yung time dito sa Earth nag-stop. Kasi nga nasa pagitan ka ng event horizon. So their own clock would tick at a normal rate and time would feel completely normal. They would simply cross the event horizon in a finite amount of their own time, known as proper time. Once inside, all paths lead inevitably to the singularity at the center, where the laws of physics as we know them break down. So dalawa po yung nakaka-observe. Kung ikaw nasa malayo, nasa stars ka, titingnan mo yung Earth, halos wala kang nakikita ang pagbabago na sa Earth. Wala ka na nakikita. Dito naman sa Earth, nakikita mo naman yung stars na lumalayo, hindi mo naman nararamdaman na yung time sa Earth halos huminto na ng ganong kaigsi. Kaya nakapasok yung light na mabilis sa Earth. Hindi umabot ng millions of years yung travel, hindi. Umabot ng napakabilis kasi nga, nag-stop yung time eh. At yung light, yung speed of light, almost 300,000 kilometers ba? Ano ni kakamali? Ganun po kabilis yung speed of light, sobrang bilis. So, sa Biblia, may binabanggit na who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain. May mga binabanggit mong kanya mga sitas, no? Yung stretching of the heavens sa Psalms 104, meron pa sa Isaiah 44:24, I am the Lord who makes all things, who stretches out the heavens all alone, who spreads abroad the earth by myself. Yan pa, isa sa Jeremiah 51:15. He has made the earth by his power, and he has established the world by his wisdom, and stretched out the heaven by his understanding. Yan po mga bagay na yan, no? Na stretching of the heavens, it only happened on day 4. Day 3, day 4, diyan po nag-expand po lahat yan. Kaya makikita niyo, pag nabasa niyo yung mga ganyang passages, isipin niyo po, yan po yung beginning ng creation. Yung stretching of the heavens na binabanggit sa mga passages na yun na binanggit ko kanina. Nangyari po yan within day 3, day 4. Yan po yung bisa ng mga katalatang yon. So kung aralin niyo po yung biblical cosmology, no? Ang update po niyan within 2026, no? Happy New Year po sa lahat. Ang universe po may age, kabaligtaran. Sinasabi na Big Bang theories, no, na walang age ang universe. Ang universe po may center. Malapit po sa Earth yun. Ano pang update? Water is at the edge. Tapos, God used relativity, yung kay Einstein nga, yung law of relativity. Yun ang ginamit ng Panginoon Diyos dyan sa pag-create. Time clocks are different on Earth and stars. And starlight arrived on day 4. Ayan. Ganyan po kabilis ang light year, no? Is a unit of distance, not time, representing how far light travels in one Earth year, about 9.46 trillion kilometers, or 5.88 trillion miles. It's used in astronomy to measure vast cosmic distances, like the 4.2 light years to Proxima Centauri, meaning it takes light over 4 years to reach us from that star. Okay, dyan na po tayo siguro magtatapos muna. At kung meron kayong question, sige po. Question, comment, violent reaction, key takeaways, clarification. Summary po kasi niyan, billions of years po yung dapat natin paniwalaan. Yung stars na nasa malayo, ang edad po niyan, billions of years po. Kasi po, iba yung clock ticking nila sa Earth time. Magkaibang magkaiba ho. The farther away po do sa deep,
mabilis po yung time nila ron, napakabilis. Samantalang sa Earth po, mabagal po yung time. Ganun po yun. Sige po, baka may ganun kayong comment or question, guys. Hindi ko nabanggit yung time dilation. Eh. Yung time dilation po, naapektuhan po yung ano niyan, when it comes to physics. Ang time dilation po is iba ho ang clicking pag ikaw ay malapit sa gravity. Iba ho yung clicking ng time. Iba rin po yung clicking ng time pag ikaw napakalayo mo na sa gravity. Mabilis po yung ikot ng time doon. Yung binabanggit po na atomic time clock, kung alam niyo po yon. Kasi meron po tayo mga satellite, di ba, sa space. Satellite na yan po yung ginagamit natin, mga GPS system. Yan po, ay ano, nahuhuli po tayo sa oras, sa time sa Earth. Kaya po halimbawa, mayroon kang apps no, sa phone. Gusto mong i-update yung weather o yung traffic. Yan po, dapat naka-update po yung time niyan doon sa taas, sa satellite natin. Kung ano man pong tawag doon, satellite na yon. Ngayon, alam niyo ba yung time clock doon sa space, naka-orbit sa Earth? In-adjust po nila yun. Meron pong tinatawag na sapphire. Mga sapphire po yung ginamit nila doon para po yung clock doon, isakto, pareho doon sa Earth. Kasi nga po yung sa Earth mabagal ang ikot. Doon po sa space, mabilis po yung time clock doon. Doon sa outer space, doon sa satellite na tinatawag. Kaya para ma-update po yung mga GPS system natin. Kasi nga merong time dilation. Di ba? Wala po kayong question? Sis Jen, baka may question ka? Or gusto nyo linawin? Yung sa atomic time clock, so dito sa time dilation na to, dito sa Earth, mabagal yung time. Pero pag palayo ng palayo, palabas ng palabas, mas bumibilis siya, di ba? Yun yung Mas, proof. mas mabilis, oo. Ah, Kaya kung ikaw, halimbawa, kung ikaw, mabilis kang makapag-travel papuntang Pluto. Halimbawa, Pluto, nag-jump ka agad doon, papuntang Pluto. Yung edad mo ron, matanda ka na. Matanda ka na. Mabilis kang tatanda doon. kaya yung mga bumabalik from outer space, pagdating nila dito sa Earth, mukha na silang matanda. Mga Kasi lolo na. bilis ng time na Ganun ang principle niya. May ganun 'di ba na movie, Interstellar ba yung tinatawag doon? Kung napanood yun, Interstellar. Na-play nila yun eh, yung law ni Einstein na yun eh. Doon sa time dilation, yun. Na-play nila yun eh. Interstellar movie, kung doon nagkakamali. Kaya dyan po no, sa ating topic, ano po ito? Bali, cosmology po yung ating tinapik, no? Bali, after po nitong part ng Genesis na to, na hinimay ko po kasi one by one yung verses, jump po tayo sa ibang topic kasi baka maumay kayo sa puro Genesis. Mayaman po ang Genesis, no? Mayaman po. Wala pa po tayo sa Noah's Ark. Wala pa tayo sa Adam, no? So, baka maglipat po muna tayo ng topic papunta ron sa mga evangelical teachings. So after doon, balik ulit sa Genesis para tayo hindi maiwan. Gustong-gusto ko po itong Genesis. Alam niyo kung bakit, guys. Ang generation po natin ngayon, yung mga kabataan ngayon na nasa school, they are under attack. They are under attack po. Paano ina-attack? Ina-attack po ng mga professor, ng mga school, yung beginning po ng tao, yung beginning po ng universe. Binibigyan po sila ng duda na tayo galing sa unggoy ng universe, nag-umpisa sa wala, walang designer, walang Diyos, doon po nag-uumpisa yan. So yung pong generation po na to ngayon, ang dami yung agnostic. Especially UP, ang daming atheist sa UP. Mga attendees, umaattend dati before, mga Christian believers, mga church-goers. Pag graduate na UP, ayaw na umattend ng church. Gusto na magrebelde, gusto na magwala sa buhay, mga kabataan. Kasi nga, nataniman sila nung wrong doctrination na tayo nag-evolve lang, pwede ang abortion, pwede ang feminist movement, pinapoison po ang ating mga isip. Pati po yung umpisa ng tao. Umpisa ng tao na tayo po galing sa unggoy, galing sa pre-Adamite race. So naguluhan ng isang estudyante na believer. Akala ko ba mayroong unang Adam? Akala ko ba ganito? Ba't mayroong mang pre-Adamite? Akala ko ba mayroon tayong 6 days creation? Ba't pang billions of years pa? Nakakalito nga naman eh. Kaya ito pong ginawa, pansinin niyo yung ginawa ng demonyo, no? May paksa po akong ginagawa dyan eh. Kailan po dinaya ng demonyo si Eva? Kailan po? At kailan po nagkasala yung demonyo? Yan po ba na topic na sa inyo yung samahan o church?
Tingin ko hindi pa ho. Yan po, ginagawa ko po yung paksa na yan. Yan pong atake ng demonyo para magkaroon kayo ng idea. Ang inatake po ng demonyo, pansinin nyo, Genesis ho eh. Nung ginawa po yung tao, no, mga kasama, no, hindi po nagpaligoy-ligoy yung demonyo. Wala pang anak si Eva at Adan, umatake na siya. Bakit? Yung po kasi yung umpisa. Ganun ko po ito siniseryoso, itong pag-aaral na ito na Genesis bilang umpisa ng mga bagay-bagay na karunungan ng Diyos. Dapat maging aware po yung mga anak natin na hindi po ito basta textbook lang na binabasang kwento-kwento lang, hindi ho. May scientific thing pong involved dito sa Genesis na hindi na pinag-uusapan sa mga ibang iglesia. Kasi akala nga po nila, storytelling, parang kwentong barbero lang, hindi ho. Malalim mo ito, may time dilation po dito eh. Di ba? Meron ditong tinatawag na pag-stop ng time sa Biblia. Meron dito stretching of the heavens. May the deep dito na inactivate ng Holy Spirit yung gravitational force, yung magnetic field ng mga heavenly bodies. Marami yung involved, guys. Kaya gusto nyo matutunan yung mga bagay-bagay na yun, search nyo po yung Starlight in Time ni Dr. Russell Humphreys. Si Lolo Russell Humphreys. Ito po ay matinding kalaban ni Euros, di ba? Na-mention ko po sa inyo si Euros na old earth creationist. Ito po, young earth creationist po itong si Russell Humphreys. Hindi po niya malabanan ng debate yan, ever. Bakit? Kasi tama ho yung sinasabi ni Russell Humphreys. Yung kanyang principle ho, white hole, hindi black hole. Sa white hole ho, meron ding time stop na tinatawag. Hindi yung ma-refute ni Euros yun sa kanyang paliwanag. Nung nirelease po ito ni Russell Humphreys, Starlight in Time, finoward pa niya ito kay Euros. Euros, check mo since ikaw ang astrophysicist dito. Check mo. Very siya, no? Very fair siya. Nung pina-check niya kay Euros, walang reply sa Euros. Yung old earth na billions of years daw ang mundo. Wala siya reply. At hinamon na nga niya ng debate. Si Euros, sige, Euros, debate tayo. Patunayan mo na old earth. Patunayan ko, hindi. Hindi nakaharap si Euros dito kay Russell Humphreys. That was in 1994 po. And onwards, hinahamon pa rin niya sa Euros. Hindi ko lumalabas sa Euros. Kasi alam ni Euros, mali yung kanyang stand ng cosmology. Okay? Yan po yung history niya para magkaroon kayo ng idea. Ba't ko nadaanan to? Noong pong 2006 ko po nadaanan yan, na meron palang ganyang pag-aaral sa space. Akala ko yung wala. Akala ko yung alam ko lang yung evolution, cosmic evolution. Hindi yun. Meron pa palang nag-aaral ng Biblia ng mga panahon na yun. Yan nga po si Russell Humphreys. Okay, sige po. Meron po kayong dagdag pa, Sis Jen, doon sa time dilation. Alam ko. Joanna, Sis Joanna, Smiley. ikaw, may question ka, Sis Joanna? Andiyan ka ba? Mm. Sige, may gusto kong linawin, sis? Yung sabi mo kanina, yung mga stars, mga billions of years old. Yep. Paano yung sila Adam? Yung time nila doon, iba. Kasi ini-stretch na yung heavens, di ba? Sobrang bilis ng stretching of the heavens, iba na yung time nila, mabilis yung time clock. Sina Adam on Earth, ganun pa rin. 24-hour period pa rin yung spin of Earth. Normal pa rin siya. Siguro doon ako nagkakaroon ng gap. Oo, kasi iba yung kumbaga parang sa trompo ba? Paano ba explain yun? Parang, ang hirap explain kasi nung time dilation no? Search mo na lang sis Joanna yung yung atomic time clock. Pagka yung atomic time clock, nilagay sa ilalim ng dagat. Tapos merong isang atomic time clock, inilagay sa top of the mountain. Pinakamataas na mountain. Sabay na kinlik, no? Makikita mo yung time difference, mabilis yung andar nung nasa bundok ng few seconds. At yung obserbahan, pagka yung mga nando sa outer space ng ilang buwan na, nahuhuli po yung Earth sa time. Mabilis po yung time nila sa space. Kaya kailangan nila ng time, atomic time clock na pang-reset doon sa time na yun eh. So how much more kung nasa stars ka pa ng Alpha Centauri, ang layo nun. Millions na yun, millions yung taon doon. Okay, sige. Okay lang, sige, Brother Ruel. Driving. Brother Benji, Si nagdadrive to eh. Smiley and Rachel. Ismailing ka, may gusto kong linawin. Napakahalaga po niyan pag-aralan yung umpisa. Yung mga beginnings na po yan kasi maraming lamang science po yan eh. Kung halokayin po natin. But parang yung
Yung Fantastic Four na panood ko, parang ganun nga yung pagdating nila doon, tapos pagbalik nila sa Earth, tumanda na sila. Ay, hindi ko pa Naputihan napanood yung eh. buhok nila. Panonoorin ko Hindi rin. mo napanood. Hindi pa eh. Ganun, Fantastic Four, pag galing, ano nila ng outer space, pagbuli nila ng, pagbalik nila ng Earth, nagputihan yung buhok nila, nagtitandaan sila. Mm, Parang ganun ba yun? ganun yun, Brad. Parang Ganun yun. ganun eh. Oh, ganun nga. Parang ganun ko siya nakikita eh. Napanood yung naalala ko ng Fantastic Four eh. Panonoorin ko yun para maganda. Makita ko yung time dilation doon. It's called time dilation, Brad Benji. Iba-iba kasi ang time clock sa space. Mabilis ang time nila, masyado. So, ba't pa lumalabas? Yung dito sa Earth, natural na 24 hours lang tayo. Umiikot lang, normal. Oh, normal. Pero pag nandoon ka na, iba rin. Iba na, sobrang Mas at mabilis. alam mo ba Mabilis. kung bakit kung bakit mabilis? Kasi ini-stretch ng Panginoon yung yung space eh. The more na ini-stretch, bumibilis yung time, Brad Benji. Ang hirap lang isipin kasi alam mo yung trampoline? Isipin mo yung trampoline. Yung trampoline pag ini-stretch mo yung goma, 'di ba? Parang tumataas yung yung threshold. Imagine mo yun yung time, bumibilis yung time pag ini-stretch mo. Yun lang ganun kasi binivisual eh. Yung trampoline. Parang nakaka-amaze lang, no? Oo. Grabe. Oo, kasi in-apply to ni Russell Humphrey kung bakit nga naman itong pinakamalapit na galaxy na 1.2 light years away, kita pa natin. Bakit? Yung iba ang layo-layo. Ngayon, in-apply niya yung yung time dilation, yung kay Einstein. Uma-apply nga, sakto nga. Kaya hindi problema yung yung millions of years, yung starlight na yan sa atin, parating dito, millions of years, well, hindi problema yan. Kung i-apply mo yung relativity ni Einstein, kasi nga, sobrang bilis ng time, nakapasok yung starlight, do sa day 4, do sa event horizon. Search mo yun, Brad Benji. Event horizon. Umabot yung event horizon sa day 4, nag-stop yung time dun for a bit sa Earth. Sa sobrang bilis nung stretching ng space, kasama yung light, pasok. Ang speed of light, 300, 1,000 ba something? Ang speed of light. Napakabilis ng speed of light eh. Nag-time stop pa nung day 4, di saktong-sakto, pasok yung light. Kaya normalize na nung day 5, day 6, kita na yung light sa sky ni na Adam and Eve. Ganun. Nakaka-amaze talaga. Lalo na pag binasa mo itong libro na to ni Russell Humphrey, nakaka-amaze. Nalula nga ako dyan kasi ang daming formula dito eh, yung libro na yan. In-order ko sa Amazon, binabasa ko, ang daming formula, hindi ko maintindihan. Sabi ko, siguro mga scientific mind maunawaan to. Kaya nga yung si Euros, hindi na nakaporma na ini-invite niya ng debate. Debate tayo sa public. Tingnan natin kung saan makarating. Oh, kasi yung basis kasi ni Euros, Brad Benji, yung basis niya kasi, Big Bang Theory. Walang law of relativity ni Einstein. Yung sa kanya, hindi Big Bang Theory. White hole. White hole approach tapos theory ni Einstein yung in-apply niya. Wala masabi si Euros na pro-evolution. Pro-evolution yun si Euros, yung kalbo, yung Canadian. Kaya mas ko rito, mas pinanghawakan ko to na siya yung naghahamon ng debate. So, hindi makalaban yung isa kasi walang pondo. Siguro alam niya tataob yung tansyan niya pag nilabanan niya to. Si Russell Humphrey. Lang to eh. Physicist lang to eh si Russell Humphrey. Physicist lang 'yan. Mga kasama siya yung nag-predict ng magnetic field ng Uranus, ng Neptune, mga 5 planeta na predict ni Russell. Naunahan niyang i-predict at sakto yung kanyang prediction bago pa man mag-aral yung mga NASA mga nasa space dun sa ibang planeta. Inaral nila yun yung magnetic field kung kailan magde-decline. Saktong-sakto yung kay Russell. Hindi pa siya umalis ng Earth nun ha. Yung NASA umalis pa ng Earth eh. Yung mga satellite umalis pa eh. Yun. Kaya ganyan katinik si Humphreys, yung matandang Humphreys na yan. Sana maunawaan nyo to kasi yung umpisa po guys, ang laking bagay po nitong umpisa ng mga bagay-bagay kasi we are under attack by atheist agnostic
Pag tinanong, ba't millions of years yung stars? Lalabas, millions of years yung earth. Ay, hindi. Hindi ganun. 6 days lang lahat yung ginagawa ng Diyos sa paningin ng Diyos. Kasi nga, ang ikot, ang basis noon time, nasa earth lahat nakapokus eh. Yun. Ganun ko siya nakikita eh. Kaya ang tingnan nyo sa Exodus 20:11, 6 days lang niya ginawa lahat. Buruin mo, ikaw na ang Diyos. Stretchin mo yung heavens na ganun kabilis, di ba? Bilis nun. Parang 24-hour lang sa Diyos yun. Habang nangyayari yung expanse, in-extend niya yung firmament. Ang bilis nun. Yun. Ano pa, Brad Benji? Ano ka pang gustong i-share? Yung sa ano lang, sa firmament. Kasi parang may mga, hindi ko lang sure kung paano kapaliwanagan nila doon. Some part dito, Brad Benji. Some part. Yung firmament na yan, di ba? Ay, totoo. Kasi ang sabi, parang hanggang dyan lang daw yung hangganan, tapos hindi ka naman pwede mag-exceed yan ng ano. Kaya parang sa napanood ko lang na parang may harang daw yung firmament na yan. Hindi daw totoo na pwede ka lumabas yan. Yan yung sinasabi ng mga Brad Benji. Yan yung claim ng mga flat earthers. Kasi para sa flat earthers, wala pa nakakalabas ng space. Katangahan yun. At teka muna, guys, meron na tayong 1 minute. We need to close this. We can continue this next time, next Sunday. Bali, yung firmament na binamagit mo, Brad Benji, yung flat earth yan, kababuhan yan. Yung firmament na yan na sinasabi natin, lampas-lampas yan. Yung red ship, yan na yung border nun. So again, thank you for coming, guys. Nabitin po tayo. We got only 1 minute. Thank you for coming sa Bible Talk. God bless po.